So yun nga po mga kaparokya, tulad ng sinabi po natin na kapag meron nga pong hindi nag-skip sa ads po ng video natin ay isa shoutout po natin tulad ng ginawa nga po ni Ma'am Elizabeth Pangilinan na talagang in-indicate pa po nito yung mga ads na lumabas sa video natin. Kaya maraming salamat at sobrang na-appreciate po natin ang ginawa ni Ma'am Elizabeth Pangilinan. So sana po mga kaparokya ay wag nyo rin pong skip ang ads na lumabas po sa video ko dahil malaking tulong po yun sa akin. Thank you so much Ma'am Elizabeth Pangilinan sa hindi nga po pag-skip ng ads sa video ko. So yun nga po mga kaparokya, naglabas na nga po ng official poster ang concert ni Ice Sigera or Isa Sigera or Ice Sigera man po yan sa darating na February 27 sa New Frontier Theater. Ito po ay matatagpuan sa Cubao, Quezon City. At ang kanyang guest lamang po mga kaparokya ay walang iba kundi ang legend, ang iconic or ang icons at of course ang undisputed trio dito sa bansa, ang Tito Vic and Joey. For sure mga kaparokya, maraming manunood ng concert na ito. Grabe mga kaparokya, sa poster pa lang ay mukhang ma-excite ka na at kapapanabikan mo na mapanood ang iconic trio with Ice Sigera. So supportahan po natin ang concert na ito ni Ice Sigera. Samantala, mga kaparokya, tulad nga po na sinabi natin, ay meron nga po isang Facebook page na ang pangalan po ng page na ito ay Kapamilya Scoop. Knowing naman, pagkapamilya, ang content po nito ay patungkol sa mga programa nito sa ABS-CBN o patungkol nga po sa mga programa ng ABS-CBN. Ito po ay may 57,000 followers. So marami nga po ang followers ng nasabing page na ito. So sabi dito mga kaparokya, kapansin-pansin ang malinaw na galaw ng noon-time audience nitong mga nakaraang linggo. So nakaraang linggo mga kaparokya, meron nga po tayong inilabas na ratings coming from Nutam Nielsen Philippines na kung saan ay tinalo nga po ng TV5 ang GMA network when it comes sa TV ratings. Kaya medyo para sa akin ay disagree po tayo sa sinabing ito ng Kapamilya Scoop. Ayon sa observation ng mga netizen at televiewers, mas nagiging hayag ang loyalty ng Kapamilya viewers sa panonood ng It's Showtime ng ABS-CBN. Well, mga kaparokya, normal naman po yan sapagkat Kapamilya viewers po ang pinag-uusapan kaya mas papanoorin naman po talaga nila ang programa ng ABS-CBN. So, kumpara daw di umano sa panonood ng 8 Bulaga at Bilyonaryo na umiiris sa Will TV Channel 10 sa ilalim ng Signal TV. So tulad nga po ng sinabi natin mga kaparokya, ay mas papanoorin naman po talaga ng mga kapamilya viewers ang programa ng ABS-CBN kesa nga po sa 8 Bulaga at sa Bilyonaryo. Pero mga kaparokya, hindi po lahat yan mga kaparokya ay manunood sa 8 Showtime. Merong kapamilya viewers tulad ng nanay ko mga kaparokya. Siya po ay kapamilya viewers pero pagdating sa pananghaliang programa ay mas pinapanood po nito ang Eat Bulaga. Ibig kong sabihin dito mga kaparokya, kahit solid ABS-CBN ka, nagdidepende pa rin po ang mga tao sa pinapanood nila. Lalo na sa Eat Bulaga at sa Eat Showtime. For sure, mas marami pa rin pong nanonood na hindi kapamilya sa noontime show ng iconic trio. At tulad nga po na sinabi natin, itong mga nagdaang araw or episode ng noontime shows ay talagang tinalo nga po ng TV5 ang GMA network. Tinalo nga po ng 8 Bulaga ang 8 Showtime pagdating sa single channels nito. Alam naman natin na 4 nga po ang channels or TV network ng 8 Showtime. Ito nga po ang GMA network, ang All TV, ang A to Z at ang Kapamilya channels. At lahat po yan mga kaparokya ay tinalo ng 8 Bulaga when it comes sa TV ratings. Although kapag pinunbayin po ang kanilang ratings ay mataas po yan kaysa sa 8 Bulaga. Pero kung single channel lamang po ang pag-uusapan ay pinataob nga po yan
ng TV5 sa programang Eat Bulaga. At kung mapapansin din po natin mga kaparokya, pagdating sa viewership ay naaangatan nga po ng Eat Bulaga ang It's Showtime sa kanilang main YouTube channel. Sa Facebook mga kaparokya, medyo nagsasalitan ang viewership ng dalawang noontime shows. Pero hindi ganun kalayo mga kaparokya ang pagitan ng viewership nila sa kanilang Facebook Live. Pero kung makikita natin mga kaparokya, ang pagitan naman po ng followers ng dalawang noontime shows ay hamak na milya-milya po ang lamang ng It's Showtime sa Eat Bulaga, na kung saan ang It's Showtime po ay may 19 million followers at almost 4 million followers naman po sa Eat Bulaga. Nga lang mga kaparokya, kung titignan ninyo ang viewers ng It's Showtime sa kanilang Facebook Live ay hindi po ganun kataas. Of course mga kaparokya, kung may ganun kang followers na 19 million, ay higit pa po sa viewers na nakukuha po ng It's Showtime sa kanilang Facebook Live. Paano kaya mga kaparokya kung yung Eat Bulaga, yung merong 19 million followers at ang It's Showtime po ay may almost 4 million. Kumbaga nagkapalit sila ng followers. Gaano kaya kalayo ang pwedeng lamangan or ilamang ng Eat Bulaga sa It's Showtime? Magbabago po ba mga kaparokya ang viewership kapag nagpalit nga po sila ng number of followers? Mas panonoorin po ba ang Eat Bulaga sa kanilang Facebook Live? Or ganun din po ang magiging resulta. So para sa akin mga kaparokya, tingin ko ay mas mahihigitan pa po ng Eat Bulaga yung number of views ng It's Showtime sa kanilang Facebook Live or sa kanilang Facebook against sa Eat Bulaga. Kung magkaroon man po ng live or kung magkaroon man po ng views ang It's Showtime ay umaabot po ng 4,000. Yun na po ang pinaka-average ng views ng It's Showtime sa kanilang Facebook Live at ang Eat Bulaga ay 3,000. So yan din po ang average ng views ng Eat Bulaga sa kanilang Facebook Live. At kung titignan ninyo ay 1,000 views lamang po ang pagitan ng kanilang viewership. Pero yung followers ay milya-milya nga po ang pagitan. At pagdating sa kanilang main YouTube channel ay hindi nga po matalo-talo ng It's Showtime ang Eat Bulaga. Knowing naman po na million din po ang pagitan ng kanilang subscribers. Though bilang YouTuber mga kaparokya, hindi naman po porket marami nga pong subscribers ay panonoorin ka na agad. Nasa tao pa rin po kung susuportahan at susubaybayan mo ang channel na ito or ang programang ito. Tulad nga po sa Eat Bulaga mga kaparokya, hindi ganun kataas ang number of subscribers. Unlike sa It's Showtime na million ang pagitan mga kaparokya, ay mas marami pa rin pong nanonood sa main YouTube channel ng Eat Bulaga kaysa sa main YouTube channel ng It's Showtime. Pero mga nitong nagdaang episode or araw mga kaparokya, pagdating sa segment na Laro-Laro Pick at sa katapat na segment nitong Sugod Bahay, ay medyo dumidikit ang dalawang noontime show pagdating sa mga nasabing segment. Pero mga kaparokya, pagdating sa huling segment mga kaparokya, makikita po natin na malayo po ang nagiging pagitan ng viewership nila. Talagang umaalagwa pataas ang views ng Eat Bulaga sa segment ng Gimme 5 at bumubulusok pababa naman po ang views ng It's Showtime sa segment na Tawag ng Tanghalan. And knowing naman po ang dalawang segment na ito, yung Gimme 5 at ang Tawag ng Tanghalan, ay resident segment ng dalawang pananghaliang programa. Kaya mga kaparokya, yung views ng Eat Bulaga at It's Showtime sa kanilang main YouTube channel ay makikita natin na consistent ang Eat Bulaga. Kumbaga, pataas ng pataas ang views ng Eat Bulaga hanggang sa dulo ng oras ng kanilang programa. Unlike sa It's Showtime, sa Laro-Laro Pick, doon lamang po tumataas at bumubulusok pababa pagdating na po sa segment na Tawag ng Tanghalan. At again, mga kaparokya, tulad ng sinabi po natin, itong nagdaang
content po natin about sa ratings ng dalawang noontime shows ay talagang nilamangan nga po ng TV5 ang GMA Network. So meaning ay may mga kapuso viewers ang hindi ata gusto or hindi pabor sa 8 Showtime dahil sa lawak ng GMA Network, sa yaman at sa lakas ng signal nito ay pinataob po sila ng TV5 na limited reach at mahina pa nga po ang signal. How much more pa kaya mga kaparokya kung maayos at ipaganda pa ang signal at ang TV network na pagmamayari nga po ni Manny V. Pangilinan. Baka tuluyan ng pabagsakin ng TV5 ang GMA network. So again mga kaparokya, sa write-ups na to ng Kapamilya Scoop ay hindi naman po natin ito kukontrahin dahil alam naman po natin kapag kapamilya or kapag supporter ka ng ABS-CBN, of course mga kaparokya, doon ka sa sinusuportahan mo. Pero para sa akin mga kaparokya, mas pinapanood pa rin po ang Eat Bulaga, mapakapamilya viewers ka man po o hindi. Even yung mga kapuso viewers, mga kaparokya, mas pinapanood pa rin po ang Eat Bulaga. Tulad nga po ng example ko, ang nanay ko ay talagang nanunood ng programa ng ABS-CBN at masasabi po natin na solid kapamilya po yan. Nga lang, pagdating sa noontime show, mga kaparokya, ay mas pabor po ito sa Eat Bulaga. Kaya hindi po natin masasabi na lahat nga po ng kapamilya viewers ay Eat Showtime ang pinapanood. Pero again, mga kaparokya, ay nire-respeto po natin ang write-ups na to ng Kapamilya Scoop. So kayo mga kaparokya, anong masasabi ninyo patungkol sa topic natin for today's episode? So paki-comment naman po ang opinion at ang reaction nyo with regard nga po dito. So again, bago tayo magtapos ay sinashoutout ko po si Miss Elizabeth Pangilinan sa hindi nga po nito pag-skip ng ads ng video ko. At sobrang na-appreciate ko po si Miss Elizabeth Pangilinan. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.